Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan, pinsan ni JR, na itago na lang natin sa pangalang Alfie. Taong 1992, probinsya ng Capiz. Nang mga panong ito, kasalukuyang naninirahan sa isang liblib na bayan itong si Alfie. Pangunahing pinagkukunan ng pangkabuhayan ay ang kanilang napakalapad na tubuhan at maisan. Masasabing may kaya sa buhay ang mga magulang ni Alfie, lalo na ang kanyang lolo Pabling. Kaso nga lang napakasimple ng mga taong ito. Hindi mo makikitaan ng anumang luho sa katawan. Nasa edad 18 itong si Alfie nang mangyari ang isang karanasan na nakapagpabago ng kanyang buhay. Nag-aaral sa kolehiyo sa bayan ng Rojas itong si Alfie. Tuwing Biyernes ay umuwi sa kanilang baryo para makapagpahinga. Tuwing naroon ito, tumutulong sa gawaing bukid para naman may pangbaon sa susunod na linggo. Tuwing bakasyon naman, nakikidayo ito kasama ang mga pinsan sa kabilang baryo para makiani ng mais o hindi kaya naman tumulong sa pagtatanim ng tubo. Bata pa lamang, sinanay na sa gawaing bukid ang binata. Maagang namatay ang ama, kaya pinili nitong magsikap para makatulong sa magulang. Kaunting pagpapaliwanag sa ugali ni Alfie. Tahimik at walang imik ang binata. Yung tipong hindi ka kakausapin kapag hindi mo siya kinausap o hindi kaya naman may mahalagang sasabihin. Madalas na pagkakamalang suplado sa eskwela. Ngunit ang totoo ay napakabait nito. Lalo na doon sa mga taong malapit sa kanya. Kakaiba din ang tapang ng binata sapagkat lumaki ito sa isang komunidad na halos walang kinikilalang batas ang mga tao. Ngunit ganun pa man, inilulugar ni Alfie ang kanyang tapang. Hindi ito basta-basta makikipag-away nang hindi inuusisa ang sitwasyon. At dahil sa ugaling ito, hindi inakala ng binatang marami ang masusuya sa kanya. Kakatapos lang ng klase para sa linggong iyon, nagpa siya ang binatang umuwi sa kanilang baryo. Naglalakad na ito papunta sa terminal ng tricycle nang harangin ng 2 katao. Ikaw ba si Alfie? Yung sinasabi nilang siga daw sa nabuyong? Tanong ng lalaki. Hindi pamilyar kay Alfie ang mga ito, kaya pinili niyang wag patulan. Pasensya na po. Parang nagkamali po yata kayo ng nilapitan. Tugon ng binata. Akmang lalakad na ito nang biglang hatakin ng lalaki ang kanyang bag. Dahilan para mapunit ito at magkalat ang mga gamit sa daan. Tumawa ang lalaki. Dadamputin na sana ni Alfie ang mga gamit nang bigla naman siyang tuhurin ng isa pang lalaki. Tinamaan ang binata dahilan para masugatan ito. Walang sabi-sabi, pinagsusuntok ng binata ang mga ito. Dahil hindi inaasahan ang gagawin ng binata, hindi nagkaroon ng pagkakataon ang mga itong makaganti. Iniwan ni Alfie ang 2 iyon. Walang malay, nakahandusay sa semento. Nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa makarating sa paradahan ng tricycle. Pinagtitinginan ng mga tao ang binata dahil sa nagkalat na dugo sa damit nito. May ilan pang sinubukan siyang tanungin, ngunit hindi umiimik si Alfie. Pagkarating sa kanilang tahanan, sinalubong ito ng kanyang lolo at nanlaki ang mga mata nang makita ang itsura ng apo.
Anong gulo na naman ang pinasok mong bata ka? Bakit duguan niyang mukha mo? Tanong ni Lolo Pabling habang hawak-hawak sa baba ang binata. Wala po tulo, naunahan lang. Maliit na sugat lang po to. Si nanay po ba nakauwi na? Tanong ni Alfie. Ay nako ka talagang bata ka, oo. Halika nga nang malinis natin yung sugat mo. Hindi pa nakakabalik ang nanay mo galing sa Badyangon. Magpapaani kasi ng mais doon eh. Sakto namang Sabado bukas, kaya pwede kayong tumulog. Wika ni Lolo Pabling. Kung meron mang isang taong pinagkakatiwalaan ng binata, yon ay ang kanyang Lolo Pabling. Pinaliwanag nito ang nangyari. Galit na galit ang matanda dahil alam niyang hindi basagulero ang apo. Aba, walang magawa yung mga taong yun ah. Hayaan mo apo. Si Lolo na ang bahala sa kanila. Hindi makakalusot yung bagayan. Tugon ng matanda. Kilala si Lolo Pabling bilang mabait at palangiting matanda. Ngunit wala ni isa sa mga taga-baryo ang nakakaalam ng totoo nitong pagkatao. Hindi ito sinasadyang matuklasan ni Alfie. Kinabukasan, habang naghahanda papunta sa kanilang maisan, pinunta nito si Lolo Pabling upang humingi ng kaunting perang ipangbibili ng makakain. Binigyan naman ito ng matanda. Kaagad na silang umalis. Mahigit 10 minuto silang naglalakad nang biglang mapansin ni Alfie na wala na ang kanilang baong kanin. Nang mga sandaling iyon, kasama niya ang pinsang si Jojo at ang isa pang kamag-anak na itago na lang natin sa pangalang Asyong. Jo, una na muna kayo dun sa maisa na babalik lang ako sa bahay. Nakalimutan ko yung kalderong may lamang kanin. Wika ni Alfie. Anak naman ng patola, Alpe. Sa dinami-dami na makakalimutan mo yung kanin pa talaga. Sige na, balikan mo na doon, bilisan mo. Tugon ni Jojo. Mas matanda ito kay Alfie at kung ituring ang mga pinsan ay parang utusan. Ngunit nagtitimpi lang ang mga ito dahil na din sa respeto nila sa pamilya. Dali-daling bumalik ang binata at pagdating nito sa tahanan ni Lolo Pabling, biglang nakaamoy ang binata. Mabangong sangyo na parang nagmumula sa loob ng bahay. Pinaghalong nilulutong nyog at amoy ng insenso. Pagkabukas ng pintuan, bumulaga sa kanya ang napakakapal na usok mula sa isang lumang kaldero. Nakaupo sa tabi nito si Lolo Pabling. Nakapikit ang mga mata at bumubuka ang bibig na parang may kung anong sinasambit. Ang kaliwang kamay nito may hawak na itim na balahibo ng ibon. Samantalang ang kanan naman, isang makinang nagawa sa itim na tela. Nanigas ang katawan ni Alfie at napako ang tingin sa ginagawa ng matanda. Patuloy pa rin sa ginagawa si Lolo Pabling habang hinahampas ng marahan ang manika ng hawak niyang itim na patpat. Tila hindi napapansin ng matanda si Alfie. Tuloy-tuloy lang ito sa kung anong ginagawang seremonya hanggang sa parang may itinali ito sa leeg ng manika. Inihipan niya ito ng ilang ulit matapos ay kumuha ng isang perasong papel. Sabay dikit nito sa katawan ng manika. Matapos niyang gawin yun, isinilid ito ng matanda sa garapon. Laking gulat ni Alfie dahil bigla ding humupa ang makapal na usok. Tumayo ang matanda at marahang lumingon. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Alfie. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nasa maisang ka na? Tanong ni Lolo Pabling.
nakalimutan ko po yung sinaing eh. Ano po ba yung ginagawa niyo, Lolo? Bakit may pausok dito sa bahay? At saka, para saan po yung manika na yan? Tanong ni Alfie. Ay nako, mukhang wala na akong may tatago sa'yo ah. Halika, maupo ka. Ipapaliwanag ko sa'yo ang lahat. Pero mangako ka na wala kang pagsasabihan. Wika ni Lolo Pabling. Tumango naman si Alfie at naupo sa tabi nito. Nakaligtaan na ng binata ang kanyang sadya dahil bigla itong nagkaroon ng interes sa kung anong sasabihin ng matanda. Alam mo, iho, matagal ko nang itinatago sa inyo ang bagay na to. Walang sino man sa pamilya natin na nakakalam. Isa kong mangkukulam, Alpi. Biglang napatayo ang binata sa sinabi ni Lolo Pabling. Ngunit nanatili pa rin itong nakikinig. Ayon sa matanda, ni minsan hindi niya ginamit ang kaalaman para makapanakit ng mga inosenteng tao. Hindi po ba masama ang ganon, Lolo? Kasi ang sabi nila, humingi ka ng kapangyarihan sa demonyo. Tanong ni Alfie. Oo, totoo nga ang sinasabi mo, Apo. Demonyo nga ang pinagmulan ng ganitong kapangyarihan. Pero isa itong sumpa para sa amin. Sa oras na hindi kami makakakulam, unti-unting kukunin ng demonyo ang aming kaluluwa. Tugon ni Lolo Pabling. Saan po ba nanggaling yung kaalaman nyo sa kulam? Muling tanong ni Alfie. Ngunit naalala ni Lolo Pabling ang sadya ni Alfie. Hindi ba kukuha ka ng sinaeg? Bakit hindi mo muna kunin yun sa kusina? Sabay tayong pumunta ng maisa nang sa ganon, mapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Tugon ng matanda. Ay, oo nga pala. Sandali lang po ah. Kukunin ko lang po yung kaldero. Habang nasa daan, pinaliwanag ni Lolo Pabling ang lahat tungkol sa kanyang pagkatao. Ayon sa matanda, napilitan itong saluhin ng bertud ng ina dahil sa awa. Mahigit 100 taon na ito at nais nang magpahinga. Wala sa mga kapatid ni Lolo Pabling ang gustong tumanggap ng bertud dahil naawa sa ina. Pinili nitong saluhin na lang ang kakayahan. Pero bago mamatay ang nanay ko, sinabi niya sa akin na huwag gagamitin sa masama ang aking kakayahan. Sa halip, gamitin ko ito laban sa kasamaan. Kung nakita mo ko kaninang may ginagawa, isang tawang lumapit sa akin at nakiusap na tulugan siya. Pagpapaliwanag ni Lolo Pabling. Habang namimitas ng mais, itinuloy ng dalawa ang pag-uusap. Bakit pulo? Sino ba ang pinakulam ng taong yun? Tanong ni Alfie. Isang mayamang negosyanteng kinamkamang kanilang lupain. Ilang kapamilya na ng taong yon ang napahamak dahil sa kasakiman ng negosyante. Kaya binigyan ko siya ng sakit na walang ibang makakapagpagaling kung hindi ako lang. Tugon ni Lolo Pabling. Ang buong akala ni Alfie ay nagbibiro lang ang matanda. Ngunit kinabukasan, may magarang sasakyan ang dumating. Sakay ang isang matabang lalaki. Naninilaw ang mga daliri at leeg dahil sa kapal ng suot na alahas. Ay na ang inaantay mong patunay, Alpi. Halika, samahan mo ko sa loob. Panoorin mo kung anong gagawin ko. Wika ni Lolo Pabling. Pagpasok pa lang ng lalaki ay nasuya na si Alpi. Dahil kung umasta ito ay parang pag-aari niya ang lugar. Hinahanap ko yung taong nagngangalang Pabling.
Kilala niyo ba siya? Wika ng matabang lalaki. Wala itong alam na si Lolo Pabling na ang nasa harapan. Ako po ang hinahanap niyo. Ano pong may paglilingkod ko? Tugon ni Lolo Pabling. May nakapagsabi sa akin na marunong ka daw manghilot. Totoo ba? O nagsasayang lang ako ng oras dito? Tanong ni Marcel. Napangiti ang matanda. Tumingin ng diretso sa mata ng lalaki. Depende sa pananaw mo. Kung sa tingin mo, nagsasayang ka ng oras, maaari ka nang umalis. Pero kung sa palagay mo, kaya kong lunasan ang iyong karamdaman, manatili ka at maupo sa loob ng aking tahanan. Seryosong wika ni Lolo Pabling. Sa hindi malamang dahilan, biglang pinagpawisan ng malamig si Alfie. At sa unang pagkakataon bigla itong nakaramdam ng matinding takot kay Lolo Pabling. Nang tignan ni Alfie ang lalaki, maraan itong naglalakad papasok ng tahanan habang nakatitig sa matanda. Naupo ito sa bangko na kamuntikan pang masira dahil hindi nito kinaya ang bigat ng lalaki. Tinanong ni Lolo Pabling si Marcel kung ano ang totoong sadya nito. Hindi naman ito nagdalawang isip na magsalita. Ayon sa kanya, isang matanda sa bayan ang nagsabi ng pangalan ni Lolo Pabling. Kagaya ng matanda, isa din itong kilalang manggagamot, ngunit hindi niya kinaya ang karamdamang taglay ng lalaki. Isang malakas na uri ng kulam ang tumama sa iyo. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sinong pinaghihinalaan mong gumawa nito? Tanong ni Lolo Pabling. Ngunit walang alam si Marcel na ang mismong kausap ay ang nagbigay sa kanya ng sakit. Hindi ko nga alam. Ano ba sa tingin mo yung ginagawa ko dito? Kung alam ko, hindi ako magsasayang ng oras sa'yo. Hanapin ko yung taong yun. Papatayin ko yun. Tugon ni Marcel. Kung ganon, hindi mo na pala kailangan ng tulong ko. Ang sabi mo, magsasayang ka lang naman ng oras sa akin eh. Muling wika ng matanda. Akmang lalabas na ng bahay nang bigla namang hawakan ni Marcel ang kanyang kamay. Pakiusap. Handa ako magbayad ng kahit magkano. Pagalingin mo lang ako, ayoko pang mamatay. Napangiti si Alfie sa sinabi nito. Nilingon siya ni Lolo Pabling para sawayin sa pamamagitan ng tingin. Kung gusto mo talagang gumaling, sundin mo ang sasabihin ko. Sa totoo lang, hindi ko kailangan ng pera mo eh. Mas gugustuhin ko pang ayusin mo ang sarili mo. Sapat ng kabayaran yon sa gagawin ko para sa'yo. Tugon ni Lolo Pabling. Kung ganun, basta sabihin mo lang. Sabihin mo lang kung anong kailangan kong gawin. Puntahan mo ang taong huli mong nakabangga. Humingi ka ng kapatawaran at ibalik ang lahat ng kinuha mo sa kanila. Yon ay kung gusto mong gumaling. Kung ayaw mo naman, walang problema eh. Unti-unti ka na lang mabubulok at kakainin ng lupa habang humihinga. Biglang sinapo ni Marcel ang dibdib na tila napagtanto ang sinabi ni Lolo Pabling. Sige, gagawin ko. Pero sigurado ka bang gagaling ako? Tanong ni Marcel. Paglabas mo sa pintong yan, magaling ka na. Pero kapag hindi mo sinunod ang sinabi ko, lalala ang sakit mo at matutupad ang sinabi ko sa iyong mabubulok ka habang humihinga. Tugon ni Lolo Pabling. Matapos ay umalis na sina Marcel. Kagad namang lumapit si Alfie sa matanda. Magaling na yun, Lo. Parang wala naman yata kayong ginawa. Tanong ni Alfie. Wala pa, iho.
Kaya samahan mo ko. Ipapakita ko sa'yo kung paano kong tatanggalin ang sumpa sa kanya. Tugon ni Lolo Alfie. Pinuntahan ng dalawa ang maliit na altar. Doon nakita ni Alfie ang makinang na nakasilid sa isang garapon. Kinuha ito ni Lolo Pabling at binuksan. Sabay tanggal ng papel na may pangalan. Inihipan ito. Inilagay sa nagbabagang uling. Nakita ni Alfie ang pangalan ni Marcel sa papel. Maliban dito, kinalas din ng matanda ang buhok na nakatali sa magkabilang braso ng manika. Napukaw ang interes ni Alfie sa ginagawa ng matanda. Hindi nito namamalayan na unti-unti na siyang tinuturuan ng kanyang Lolo Pabling. Araw-araw siyang inaabutan ng mga libreta. May nakasulat na dasal. Kinabisado niya ang lahat ng ito. Sinabi kung para saan. At ang pinaka nagustuhan ng binata, ang dasal na pangkulong ng kaluluwa sa manika. Paulit-ulit niya itong binabasa hanggang sa makabisado. Marami ng kaalamang natutunan si Alfie. Isa na dito, kung paanong magtatanim ng sakit sa isang tao kahit hindi ito nilalapitan o nahahawakan. Tandaan mo, Apo, ang kaalamang ito ang pinakadelikado sa lahat. Dahil salita mo lang ang kailangan para mapagana ito. Usalin mo madasal na yan ng pabulong at saka mo iihip sa hangin. Pagkatapos ay sambitin mo ang pangalan ng tao, pati na din ang gusto mong mangyari sa kanya. Wika ni Lolo Pabling. Bigla namang pumasok sa isipan ng binata na subukan ito. Paano ko po malalaman kung mapapagana ko yung dasal, Lolo? Tanong ni Alfie. Napangiti ang matanda at tumugon. Gusto mong subukan? Kung ganon, sumama ka sa akin at may gagawin tayo. Tugon ni Lolo Pabling. Naglakad ang dalawa papunta sa kabilang baryo. Pinuntahan ng mga ito ang isang tindahan kung saan maraming nakatambay ng mga kalalakihan. Tinuro ng matanda ang isang lalaking napakaingay. Ayon sa matanda, yon ang taong nagnakaw ng kanilang kalabaw. 2 taon na ang nakakaraan. Ito rin ang naglagay ng lason sa sapang iniinuman ng mga alagang hayop, dahilan ng halos pagkaubos ng mga baka sa kanilang baryo. Kung gusto mong subukan ang dasal na itinuro ko sa'yo, pwede mong gawin sa taong yan. Pero bago ang lahat, mag-isip ka ng sakit na pwede mong ibigay sa kanya. Wika ni Lolo Pabling. Sinabi din ito ang pangalan ng lalaki. Ilang sandali pa ay nagsimula ng mag-usal ng mga dasal si Alfie. Sinambit ang pangalan ng lalaki, kasabay ng gusto nitong ibigay na sakit at pinalipad sa hangin. Tapos na po, Lolo. Paano ko po malalaman kung gumana yung ginawa ko? Tanong ni Alfie. Depende sa sakit na ibinigay mo sa kanya. Teka, ano nga bang binigay mong sakit? Tanong ni Lolo Pabling. Simple lang po, Lo. Binigyan ko lang siya ng maliit na sakit. Pamamaga ng lalamunan. Dapat lang sa kanya yon para tumigil na siya sa pag-inom. Natawa ang matanda sa sinabi ni Alfie. Nakakatuwa ka talagang bata ka, no? Maya-maya lang, mararamdaman niya na ang binigay mong sakit. Kaya umalis na tayo dito. Wika ni Lolo Pabling. Matapos ay dali-daling umalis ang dalawa. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nakita ng mga itong ikinarga ang lalaki
sa tricycle para dalhin sa bayan. Kitang-kita ni Alpi kung paano itong namilipit sa sakit at sumusuka ng dugo. Bagyang nakonsensya ang binata, ngunit sa isip nito tama lang ang kanyang ginawa. Alam kong nakukonsensya ka, pero sa palagay ko, tama lang ang ginawa mo. Huwag kang mag-alala dahil kagaya ng sinabi mo, magiging daan din ang ibinigay mong sakit para huminto sa pag-inom ang taong yon. O halika na, umuwi na tayo. Sa paglipas ng panahon, lalo pang humusay si Alpi sa aral na itinuro ni Lolo Pabling. Ngunit nanatili pa rin ang kababaang loob nito sa pagtitimpi sa lahat ng bagay. Hanggang sa isang araw, habang naghahandang pumasok, bigla itong nilapitan ng kasama sa boarding house. Galit na galit habang hinahanap ang kanyang pitaka. Hoy Alfie, siguro ikaw yung kumuha ng pitaka ko, no? Ibalik mo na kung ayaw mo masaktan. Wika ng binata na nagngangalang Aris. Nakatitig lang si Alfie sa kanya. Walang reaksyon ng muka sabay talikod, dahilan para lalong mainis sa kanya ang kasama. Hinila siya sa damit, na naging dahilan kung bakit nasira ang botones ni Alfie. Kung ako sa'yo, Aris, hindi ko gagawin yan. Wala akong kinukuha sa'yo, ah. Bakit ang init ng dugo mo sa akin? Tanong ni Alfie. Paanong hindi init yung dugo ko sa'yo? Kayong mga taga-bukid, magdanakaw. Tugon ni Aris. Sadyang matabil ang dila ng binatang ito. Bagay na kinaiinisan ng iba pang kasama sa boarding house. Mag-iingat ka sa pananalita mo, ah. Baka pagsisihan mo lahat ng mga sinabi mo. Wika ni Alpi sabay hawi ng kamay ni Aris. Hindi naman ito nakapagsalita dahil dumating na ang kanilang kasera. Ay teka, ano bang nangyayari dito? Aris, ano na namang kaguluhan to? Ikaw bata ka, lagi ka nalang pasimuno ng gula. Pasalamat ka hindi kita mapaalis dito, ha? Dahil sa tatay mo, salot ka sa paupahan ko. Wika ni Aling Merlin. Inalalayan ito ni Alfie dahil parang aatakihin ng matanda. Yun na nga ang dapat niyong isipin, eh. Lalo na ikaw, Aris. Hindi ka sasantoy ng tatay ko sa oras na malaman niya ang mga sinabi mo sa akin. Tatandaan ko lahat yun. At sa susunod na linggo, sisiguraduhin kong magkikita kayong dalawa. Napailing na lang si Alfie sa sinabi nito. Kagad na inalalayan si Aling Merlin palabas ng tahanan upang pumunta sa ospital. Nako Alpi, wag mo nang pansinin yung Aris na yon, ha. Mapapahamak ka lang. At saka pasensya ka na kung palagi kang napagdidiskitahan nun. Wika ni Aling Merlin. Wala po yun, Aling Merlin. Huwag yun na pong alalahanin. Siguradong darating din po yung pagkakataon. Matututunan ni Aris yung mga leksyon niya sa buhay. Tugon ni Alpi. Pagdating ng ospital, binantayan ng binata si Aling Merlin. Wala ka bang pasok? Ayos lang ako dito, Alpi. Pumunta ka na ng paaralan. Wika ng matanda. Wala pong problema, Aling Merlin. Isa pa, wala naman akong gaanong ginagawa sa paaralan, eh. Kaya sasamahan na lang po kita. Tugon ng binata. Ngunit ilang sandali ang lumipas. Dumating ang anak ni Aling Merlin. Sinabihan nito si Alpi na bumalik ng boarding house dahil pinasok ni Aris ang kanyang silid. Ikinalat ang mga kagamitan.
Pagkarating ng binata sa boarding house, nakita nito ang ilang kalalakihang nakatayo sa labas. Marahang naglakad ang binata papasok ng tahanan nang bigla itong hatakin ng isa sa mga lalaki. Magandang gabi mga kabayan. Upload ko mamayang 8 PM yung finale ng kwento. Sana comment din kayo kung nagustuhan nyo yung storya. Salamat.